Ako po si Lieutenant Colonel Celeste Frank L. Saison, ang kasalukuyang Battalion Commander ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan, Bagitan Batalyon. Kami po yung nangangasiwa sa buong isla ng Leyte at Biliran Island. Nandito po tayo ngayon sa Babatngon kung saan makikita po natin ang isa sa mga vital facilities na isa sa aming pinoproteksyonan po. At with the vastness of our area of responsibility, we see to it that everything is covered. And yung tinatawag na physical and psychological security stable condition ay mararamdaman ng mga mamamayan at ng ating governance dito sa aming area of operation sa buong isla ng Leyte and sa Biliran Islands. Frank, gaano ka-importante itong area na ito sa economy ng Region 8, itong Visayas Petroleum? Opo, actually yung unit po namin ay nakakaintindi po talaga sa magnitude or importansya nitong nakikita nyo po dito sa likod ko po, ang Visayas Petroleum. At itong Visayas Petroleum po na to, siya po yung nagbibigay ng lifeblood ng lahat ng mga economic activities dito sa region. And itong region po natin ay medyo sobrang nangailangan ng mga krudo na nanggagaling dito, and everyone has been utilizing this platform. Kumbaga naintindihan po namin gaano kaimportante ito sa rehiyon. So we see to it as the army representation dito sa isla ng Leyte. Nandito po kami talaga to see to it na itong mga facilities like this are protected. And isa sa mga ginagamit po namin dito ay yung aming CAFGO units, or yung sinasabi ko na konsepto namin sa mobile car detachment. And in fact, nandito po sila ngayon, nauna na po sila dito. Yung ferries, nilalakaran po natin yan ng ating mga KA. And at the same time, yung very comprehensive na na relationship namin with the other security sectors, especially the Philippine National Police. Kasi mayroon po kaming ginagawa dito frequently na simulation exercises. And those exercises includes maritime operation, land operation, and interoperability operation just to secure this vital facility. And because although this is a privately owned corporation, but yung kanyang utilization is for the general welfare ng public. So yun po yung pinaka-importante na tinitignan namin as your army in this part of the land. So for the general welfare po, yung ganitong pagkakataon, nakikita nyo sa likod ko, ito yung mga pumupunta sa mga gasolinahan, then dito sa mga investments, mga infrastructure sa mga tahanan, sa mga public transport. And isa yan sa mga realities na tinitingnan namin as we secure vital facilities like this. Kasi lahat ng tao po yung lahat ng tao po yung nakikinabang sa ganitong pasilidad. So ang inyong Philippine Army ay nakakaintindi talaga na we should secure these vital facilities with or without crisis. Yun ang imperative ng aming existence dito sa pag-secure ng ganitong vital facilities. Sige. Itong general public, for the general public, ano nga ba ito, Frank? Ano ba tong facility na to? So the Visayas Petroleum Corporation po ay isang pasilidad na depot siya, oil depot and petroleum depot. So lahat po talaga dito sa Region 8, yung Eastern Visayas ay ay dito po nagkukuhan. Dito po sila kumukuha ng gasolina. And kung wala ito, matutuyuan ng gasolina yung lahat ng mga retailing outlets, lahat ng mga regardless of brand, kung ano man yung nagsusupply na brand. Dito talaga nanggagaling po lahat. And alam naman po natin na isa sa mga kumbaga dugo ng ekonomiya ay ang petroleum product. So nandito po tayo kasama ang aming mobile car detachments para i-secure itong vital facility na ito. Okay.
ito na po yung mga natin po yung mga kaan natin or CAFGU na known na CAFGU. And kung nakikita nyo po, yung equipment nila from their vest to lahat ng gamit nila ay talagang kaya nilang magdepensa at saka kaya nilang mag-protect ng mga vital installations like this. And itong presence po namin ngayon ay isa ito sa mga main functions ng Philippine Army, yung to secure really the land and protecting the people. So itong mga to ay civilian auxiliary, taga-community, and sa mga palipaligid lang ng mga vital installations like this. So kumbaga mayroon silang puso for these facilities like this. And trained na rin po ito sila. And ang tawag namin sa kanila ay mobile car detachment. So hindi po sila yung typical na detachment na nandyan sa isang location lamang and nagpapatrol sa paligid. Sila po yung trainee namin to do operations beyond the limits of their detachments and to secure vital facilities like this. Kasi mayroon na po kaming mga usapan with the security agencies ng ganitong facilities, lalong-lalo na sa kasalukuyang sitwasyon natin. Under that mechanism namin in the whole of nation approach and multi-sectoral yung tinatawag natin na cohesion and integration, mayroon po tayong mga unit like this na parang kamay natin o working arm natin to ensure na yung mga hesitation or security vacuums na sinasabi or yung mga agam-agam sa seguridad ay na-address po natin. So, for example, ngayon, Frank, ano ang trabaho nila ngayon dito to secure ang Visayas Petroleum? Opo, yung itong mga to ay normally sa paligid lang po, sa peripheries lang ng facilities. Hindi naman kami dito talaga sa loob ng facility kasi mayroon namang security dito. Ang ginagawa lang po namin ay yung mga bundok sa paligid so that anybody na may masamang balak within towards this facility ay ating ma-avert.